Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 28 to January 3, 2026. Siyempre, Merry Christmas sa inyong lahat. Merry more blessing to come. At siyempre, happy birthday kay Jesus. Kasi birthday niya ngayon, di ba? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Tingnan natin yung energy mo mamaya. Ay, mamaya na pala. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, at 28 mo. 15, 16, 28, 28. Nangyayari, or mangyayari pa lang, 7. Use your own intuition, lawakan nyo isipan nyo, ano man ang edad mo, ano man ang gender mo. Wala sa baraha, ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagdidesisyon nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas dito para may idea din kayo kung ano yung mga dapat na maging alert kayo, no? Pero kung gusto niyo na positive, hindi itong channel na ito para sa inyo. Meron tayong Virgo, Scorpio, Libra, Sagittarius, and Aries. Nakakaroon ka ng mga reflection from the past situation dahil may mga bagay ka pa na hindi pa na unresolved, no? Maaring nahahata ka pa ng nakaraan sa iba sa inyo. Andito yung situation din na magkakaroon ka ng communication sa lalaki. Pwedeng the past or isa is the future, no? Kung sino man ito, pwede rin kasi ito lalaki ka man o babae, no? Yan, pwede may mga issue pa from the past na hindi pa talaga nare-resolve, ganyan, na hinihiling mo na sana is ma-resolve ito. Nandun ka sa point na yon. And then also, magkakaroon ka ng questioning, dalawa o isang lalaki man yan, questioning, quarrel, quarrent sa lalaki. Pero mag-ingat ka pa rin kasi ang nakikita ko dito, yung lalaki na to, or basta mag-trust ka sa intuition mo, lalaki man siya o babae, kasi hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Itong tao to may pangliling lang o may mangliling lang sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng magsisinungaling siya. Pwedeng may mga sasabihin siya sa'yo na hindi naman totoo, ganyan. Yun, kung paano niya iaano sa'yo yung gagawin niyang pangloloko or pagsisinungaling. May mga cheating situation ako na nakikita dito. May mga untrusted person, ha. Meron kang gustong, parang there's a desire, or may mga gusto kang actionan from the past, or handoon yung may gusto kang panindigan na hindi, dapat ganito, dapat hindi pwede, dapat ganyan, ganun. Parang nahadun ka sa point or any situation of life. Maari din yung iba dito, you are the boss, you are a leader, kasi may leadership ako na nakikita. Or maybe you're a boss, ganyan. Or handin nyo talaga na you want to protect someone. Pwedeng yung sarili mo o yung paninindigan mo in life, or may may sitwasyon. Maybe handun din yung need to protect your finances din, kasi ang nakikita ko dito, kinakailangan mo protektahan yung finances mo, kasi nga sabi ko is mayroong pangliling lang na pwedeng maganap sa'yo or a cheating situation, kaya ganun. Na dito may mga need to progress, siguro by this week, ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon ka, kasi nga is December, na pala yun, Happy New Year, yan, magkakaroon ka ng mga progressing na i-work it out mo, pero ang hindi ko lang maintindihan, siguro hindi mo i-show yung sarili mo o yung totoong nararamdaman mo or yung ikaw, no? Siguro nahandi yung pag-hide ng sarili sa nakikita ko sa'yo dito. Yun.
it's good na rin naman kasi is need to protect din naman kasi yung sarili, no? Sa nakikita ko dito. Maaaring may mga wish come true or may mga hiling o na pwedeng makamit mo this week din sa nakikita ko dito. Pero basta mag-trust ka pa rin sa intuition mo. May mga achievement situation din kasi ako na nakikita sa iyo, no? Yung iba dito, need to progression, ha? Tingnan natin ang iyong energy. Okay. Merong mga papuri. Parang may pupuri sa'yo or may pupurihin ka. May mga papuri. Also papuri kasi is pasasalamat din. No? Pwedeng may tao na magpapasalamat sa'yo or ikaw mismo is magiging very thankful ka, ganyan. Sa nakita ko dito. Pwedeng yung iba dito is may anak. Hindi ko alam kung anak yun or kapatid. Pwedeng may anak ka na 4, 5. Pwedeng ganyan. Or sa iba dito, 2 to. Hindi ko alam kung kapatid mo siya or anak mo siya. Yun ang nakita ko. Magkakaroon ka ng connection siguro there's a group. Ako nakikita sa iba. Group of people. Yan. May mga papuri kasiyahan also. Someone's giving you a love or you want to give a love dito. Kasi nga, it's Happy New Year. Syempre, alam mo na. Yan. Magkakaroon ng mga connection. No? Your energy. Ano to? The Ace of Swords. The Death. The Hermit. The Emperor. The Four of Wands. The 4 and 4, oh. Okay. Iba dito may hinihintay kayo, no? Pero ang nakikita ko sa'yo dito, alam mo, sa iba sa inyo, Aquarius, magkakaroon ka ng sitwasyon, siguro by this week or by the next year, sa nakikita ko dito, magkakaroon ka ng mga pag-uusap related to documents or papers. Yun ang nakikita ko. Meron din ako nakikita na territorial or house, parang ganun, ako nakikita. Yun. May mga bagay na may malalaman ka raw katotohanan eh. Or oo, meron. Parang may magsasabi, may tao na magsasalita na either may malalaman ka sa kanya, na katotohanan or information, or yung tao na yon is magsasabi siya sa'yo ng something change situation. Pwedeng ganun. Hindi ko alam mo pero may change situation, pwedeng ganun sa iba. Yan. Halimbawa, meron kayong mga pinaprogress, tapos nabago yung usapan nyo is ganito, ganyan-ganyan, pero mababago siya. May ganun ako nakita. Ay, ano ba to? Ba't ganyan? Alam mo, your energy. Ano ba yun? Wala na, naggulo na yung card mo. Your energy this week. Diba, may baliktad na naman. Hello, mga cards. Yung energy mo this week. Your energy is the devil. Paluga. Bakit po energy niya devil? Anong ibig niyo sabihin? Anong ibig sabihin? Bakit po? Okay. Energy mo this week, ang nakikita ko sa ito, nandito ka sa sitwasyon mo na may konting sadness ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam why, pero siguro meron kang hinihiling, may hihilingin ka o may inaasam ka na pwedeng hindi yun makamit by this week, no? O kaya yung expectation na inaasahan mo is hindi mangyari, pwedeng ganon. Also, yung energy na nakikita ko sa dito is you are feeling trapped. Yun na nakita ko. Pwede rin na nahadon ka sa point na maraming paglabas na pera o may mga
Well, natural yun kasi nga New Year, di ba? Yan, maaring ganun. Marami kang aasikasuhin, marami kang bibilin, maraming kailangan. Kaya nakikita ko yung art trap in this situation kasi andito rin kasi si Manny. Kaya yun, maaring nahadon ka sa point na maaring maaakit ka, ganyan, haakit ka sa mga makikita mo or talaga need talagang gumastos ba yun. Kaya you're stuck. Kasi nandito ka rin sa Queen of Pentacles, no? Yan. Yung iba naman sa inyo kasi is a breadwinner. Kumaga kayo yung nag-aano talaga sa, may mga bagay ka na iisipin. Yan. May mga bagay ka na, dito kasi sa pag ano to pagbili, mga ganyan, or nandun yung pag-attraction. Sa nakikita ko sa ito. Also, your energy, hoping hindi ka malungkot by this, ano. Siguro kasi nga, lumabas si Devil, tapos may pera, siguro nga nahandoon lang. Well, natural na rin yun, kasi kung may mga kasiyahan naman talaga na magaganap, diba? Ganun talaga. May mga sitwasyon na siguro you may be thinking about something negativity, mga ganyan, o kaya yung may mga sitwasyon na hindi, yun nga sabi ko, na hindi magpe-fail, ganyan, ma-unfulfill by this week sa nakikita ko sa'yo dito. Kaya, yan ang nakikita ko sa yung energy, no? Ano ba yan, ate? Ano ba yan, ate? Ang iyong, tingnan natin parating sa'yo. Hello? Hello, card. Ang nangyari? Yung card mo ay makisame, no? Okay. Anong parating sa kanya? Ano parating kay Aquarius? Sorry Alam, baliktad na naman. Baluga. Anong parating kay Aquarius Universe this week? Okay. Dalawa talaga. Maging aware kayo, ha? Ano ba yun? Okay. Parating sa iyo, andito sa sitwasyon, may lungkot ka nga talaga. Hindi ko alam, ba't nalulungkot ka ba? Okay, parating sa iyo dito is maybe related siya sa family o kaya naman pwede rin siya sa kasama sa trabaho or pwede rin siya sa a person who's connected sa iyo to, no? Sa nakita ko dito. Parating sa iyo is merong sitwasyon na nangyari na noon na pwede siyang maulit muli ngayon. Yun na, hindi ko alam pero may mangyayari noon na mauulit muli ngayon. Pwede makaka-receive ka ng information. Pwedeng may related siya sa family or sa isang mas bata sa'yo na tao, no? Lalaki man to or babae man siya. Pwedeng ganon. Or pwede rin dito sa sitwasyon na may nakikita rin kasi ako dito na na babae, hindi siya, hindi. Babae man siya o lalaki pero matanda. Either mas matanda siya sa'yo, ganun. Or, ikaw ito pero sa iba dito maaaring mas matanda to sa'yo o pwedeng vice versa. Yun. Either sa isang mas bata sa'yo or sa mas matanda sa'yo. Yan. Pwedeng, halimbawa, kukunin ka sa mas bata sa'yo o kaya, may ganun. Ako nakikita, pero may nangyari noon na mauulit muli ngayon. Yun na nakikita ko. Also, parating sa iyo, sa nakita ko dito, is, magkakaroon ng mga, syempre, natural yung union, ano? Yan, magkakaroon ng union, or may tao dito na, ikaw or siya, kasi, parang nandun yung point na someone want to connect. Ang nakikita ko dito, someone want to connect, someone want ng open communication or gusto niya ng connection nitong tao na to or union man yan. Yun ang nakikita ko dito. Pwede rin na magkakaroon kayo ng pag-uusap related to money, mga mana, pwedeng ganun, or teritorya, o kung ano man yan, bahay, something. Pwede magkakaroon kayo ng mga pag-uusap na ganun, no, sa nakikita ko dito.
Merong kasi nandito ka sa point na nandito rin yung point na alam mo yun, yung kahit na gawin mo yung lahat sa parang gagawin mo yung lahat o gagawin mo yung best mo in that situation, pero hindi worth it sa kanila yon. Siguro may masasabi sila. Pwedeng gano'n. Sa iba gano'n. Sa iba gano'n na hindi kay lahat yon. Pero sa iba gano'n nakikita ko. Kasi magkakaroon ng mga um, dissatisfaction. Pwedeng gano'n sa iba. Or nahandoon yung mafe-feel mo na you feel rejected. Ganyan, you feel, parang there's a stuck situation. Tapos may mga papasok na questioning sa sarili mo. Bakit ganyan? Ba't ganyan? Parang gano'n. Yun yung nakukuha ko dito na energy ha. Yun ang hoping hindi nyo siya energy. Ano ang dapat niya iwasan ni Aquarius? Anong dapat iwasan ni Aquarius? Ay, tingnan natin. Binabaliktad ko kasi siya. This week. Ano yun, universe? May bigla ang may ikakagulat o ikakasyak o ikakabigla mo na pwedeng maganap o mangyari na maaring may tao na kakilala mo na sa nakaraan na maaring ito is kumonek sa'yo. Or makaka-receive ka sa kanya ng messages. Sabi dito. Basta may kakagulat o ikakasya ka daw. Dito. Na actually may ikaka-stress ka nga eh. O ikaka-worrying ito, no? Sa inyo. Ang dami na mga energy lumalabas. Pwede isa-isa lang kayo. May hinakalaban. Anong dapat iwasan ni Aquarius? Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo daw yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Ganyan. Yung magkaroon ka syempre, yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo na tama ba yung gagawin ko, tama ba yung sasabihin ko, tama ba yung action ko, ganyan. Iwasan mo daw yon kasi hindi naman talaga, no? And then, iwasan mo rin na hindi ka maging totoo sa sarili mo, syempre. Iwasan mo rin na kasi minsan, no, ang hirap din kasi ng buhay eh. Alam mo yung minsan nagpapakatotoo ka na pero sa kanila, hindi nila accept yun. Ang hirap talaga, no? Alam mo yun, yung mga ganun. Yan, iwasan mo din yung mahata ka ng nakaraan. Ganyan, iwasan mo yun. Ma-hold ka ng nakaraan. Yung malak-up planning ka o kaya mapanghinaan ka ng loob. Frustration also, no? Yan. Yung hindi ka rin maghigpit, ganyan, sa mga ibig sabihin maghigpit yung mga actions mo, decisions mo, mga sasabihin mo, ganyan, yung ilalabas mong salita, medyo paghigpitan mo rin, no? And syempre, dito sa sitwasyon, iwasan mo rin na ma-disconnect ka sa mga plano mo this time, ma-disconnect ka sa mga gusto mong i-progress as gusto mong aksyonan this time. Ibig sabihin is kailangan mong subukan yung mga lahat ng bagay na pwedeng makatulong para sa iyo, no? Yun ang sinasabi dito. Iwasan mo rin yung mag-isolate ka sa sarili mo, ganyan, yung super thinking or super pag-isolate sa sarili, iwasan mo yun. Yun yung mga bagay na makaramdam ka ng loneliness, na feeling mo, feeling lost, ganyan, yung feeling mo, yung sasabihin mo na sanay na ako dyan. Yung thinking about something, you are paralyzed by the fear situation. Hindi rin nakaka-good yun hindi naman yung kumbaga is, hayaan mo lang sila if ever na gano'n, pero don't be stuck. Kumbaga nandun ka sa part na yun, Kung may mga need to recover it. Ang sinasabi dito, iwasan mo na magpabaya. Siyempre, isa yun sa sarili mo. And then, yung pagdudahan yung sarili mo.
or yung magkaroon ka ng mga pag-aalinlangan sa mga bagay-bagay. Siyempre, isa rin yung pagiging pasaway or kung yung mga taong pasaway. Not to be, yung hindi ka maging devoted sa mga bagay na gusto mo. Devoted ka naman actually sa iba sa inyo, no? Yung, pero kasi nagkakaroon kasi ng self-doubt sa iba sa inyo, no? Yun. At saka, huwag ka daw magpapadikta sa iba. If this is a good way, why not, diba? Tingnan natin, love. Kamusta ang love? Love is kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Aquarius in love this week. Ayun, no? Patay tayo dyan. Diba dito is a family? Ano ka nga? Ten of Wands. Uy, kalaleo. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, maaaring may biglaan kang makikilala na tao na magkakaroon siya ng attraction sa'yo. Biglaan lang to. Sa iba sa inyo, ibang lahi to. Sa iba sa inyo, or iba yung language niya, maybe. Sa iba dito, maaaring kilala mo na to eh. Pero sa iba dito, hindi ko lang maintindihan, either may pamilya na siya, or this is a separated person. Dochi ka doon sa sitwasyon na yon. Pero biglaan mo tong makikilala. Yun ang sabi dito. Sa iba dito, matagal mo tong kilala. Sa iba dito, iba yung lengguwahe niya. Either ibang lahi siya, ganyan, sa nakita ko dito. Yun. Kung kayo naman is in separation, sa nakikita ko sa'yo dito, if you are in separation, talagang super naging stress or nagkaroon talaga ng burden or struggle in this relationship sa nakikita ko sa'yo dito. Talagang hindi ka nagkasundo, nagkaroon ng mga alitan o pagtatalo, na imbalance itong relationship na to, no? Hindi talaga siya totally naging stable. Pero ang nakikita ko dito, baka bigla tong connect this week, or magkaroon kayo ng connection muli, or maybe mag-text lang siya, or ganyan, or nahandoon siya sa point na maaring may tao, either sa iba is may tao na kausap niya na syncing siya ng information about sa'yo, pwedeng ganon. Yun na nakikita ko dito Yun. And then also, isa sa inyo is feeling trapped or stuck pa rin in this relationship sa nakikita ko dito. Nandun pa rin siya nakakulong pa rin siya dun sa relationship na natapos. Yun nandun pa rin. Kumbaga siguro mabalik-balik sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Kumbaga naaalala o na iisip niya pa rin yun. No? Pero may tao rin ako na nakikita dito na kumbaga, ready na rin naman siya to fight sa panibagong simula na kanyang buhay. O yung, kumbaga, nandun siya sa point na recovery situation, yun na nakita. Isa sa inyo pero yung isa dito, parang may mga bagay o sitwasyon pa na, want to recover. Yun na nakikita ko dito. Nagdadalawa yung message Kung kayo naman is in relationship, sana, no? Hindi ko alam why pero baka hindi ka magkaroon ng kasunduan nitong taon na to. Pwede rin na sala sa init, sala sa lamig ang pag-uusap nyo. Pwedeng ganon. Sana hindi kayo mag-away. Pero dito sa nakikita ko dito, maaring sala sa init o sala sa lamig, yung pwedeng yes or no lang. Kalo pag kinausap mo siya, mag-a-answer siya or ikaw, ito, ganyan. O kaya yung sana hindi kayo magkaroon ng alitan. Yun ang nakita ko dito. Sa iyo. Sa iba sa inyo, ingat kayo sa pera nyo. Kasi may malaking paglabas ng pera. Baka yung nandito nga kanina. May bigla ang magaganap. Oh, mangyaya. May hingi pala sa'yo ng tulong. Teka nga. Tingnan natin iyong money. Kamusta yung money ni Aquarius? This week po. Pero nasabi ko na kanina, di ba?
Pwede yung iba sa inyo, family member ang makakaalitan nyo, ganyan. Or hindi kayo magkakasundo. Pwedeng gano'n, pwedeng karelasyon mo or a family member. Money. Okay. Okay, when it comes sa money mo, nandito ka naman sa sitwasyon mo na you're controlling your money. Nandun ka sa point na you give an effort and hard work and focusing talaga na alam mo kung saan tutungo totally yung money na yun, kung ano talaga yung pagkakagastusan. Yun nga lang, ang nakikita ko sa'yo kasi dito, may mga bagay pa rin siguro na unresolved situation when it comes to your money kasi ang nakikita ko parang may mga, parang hindi ka makapag-let go for something related ang money. Yun na nakita ko. Maybe there's an issue ako nakikita sa'yo. Yun, kumaga may mga struggle ako na nakikita sa'yo. Then also sa money mo nga, tulad ng sabi ko kanina, di ba? Natural yun kasi is January or ano, New Year and Christmas din, di ba? Marami talagang gastusin. Kasi nakita ko rin dito na mga paglabas ng pera. Pero kasi tama naman yung decision mo dito eh. Tama yung decision mo. Kumbaga hindi ka rin naman ganun na waldas pagdating sa pera sa nakikita ko sa'yo dito. And also siguro may mga lakad-lakad, malayo man o malapit yan, may mga travel, ako na nakikita sa'yo. Yun. Bakit kaya dito may nakikita ko na parang may sitwasyon na hindi ka, another message, parang may sitwasyon na hindi ka makapag-decide. Halimbawa, meron kang idea o kaya may mga gusto kang gawin or gusto mo nang tumahak ng path or may mga something na things to do or na gusto mong desisyonan, gusto mo pukusan pero hindi mo magawa. May part sa'yo dito na gano'n. Na parang nababalik ka, parang bumabalik ka sa nakaraan or umiiwas ka or hindi siya umiiwas maaring delay, ganyan. Sa nakita ko dito or hindi mo pa siya magawa. Ganun sa nakita ko dito. The advice. Ano po advice niyo kay Aquarius? Baliktad pa rin pala to. Nagkakaroon nga ng mga gathering. No? Nagkakaroon kayo ng conflict or hindi pagkakaintindihan. Okay, mamaya na advice. Tulad ng sabi ko kanina is may mga getting together or celebration coming sa iyo, no? Yan, either relationship, family unity reunion, close relationship, may mga happiness, fun, joy. And also, sa nakikita ko sa iyo dito is surprise parties event. Iba dito, ano to? Hindi rin. Maybe community efforts, iba. Ay, may nagloloko, no? May nagloloko pala dito. Nakikita ko rin dito may coming home. Hindi ko alam kung sino yung pauwi. Uwi ka ba ng Pilipinas, ng probinsya, nakalapit baryo, or someone is may pauwi. Yun ang nakita. May mga union, may mga biglang mag-ingat ka ha, kasi dito may tao na, baka ikaw to, no? May tao na magmamatsyag o may pagmamatsyag or may tao na magiging sneaky sa'yo, ganyan. May tao na malapit sa iyo na sinungaling. Hindi totoo. Ingat ka na lang. When it comes sa advice, try to make it balance ang lahat ng aspeto mo sa buhay mo, sa sarili mo man yan, sa iniinom, kinakain, o sa mga decision making mo, or sa pera mo man yan. Sa lahat. No? Make a plan. This is a time to escape sa isang sitwasyon na is not working to you anymore. You need to getting away with something. And it's a time to focus to yourself, structure, and you need to rebuild yourself in a new you. And you need to start a new beginning into your life. Kasi why? Kasi there's a new blessing and many blessing to come na darating sa iyo. May mga darating sa iyo na hindi mo aasahan na sitwasyon or mga magical situation or mga miracle situation coming into your life. As long as makapag-let go ka sa nakaraan, marami magaganap o mangyayari sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Maraming mga opportunity is coming sa'yo.
And syempre, may mga blessing na parating pa rin naman sa'yo sa nakita ko dito. And happiness, fulfillment, achievement, and abundance is coming. Congratulations. Hindi man siya this week. By next year, magaganap siya sa nakikita ko sa'yo dito. Magpakatatag ka lang, no? And focus and use your wisdom to clarity any situation of life. Your project, your focusing, yung mga decision making or mga determination or pagpapasya mo in life. Yun. Alam ko naman na you are strong person sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi makukuha at makukuha mo daw yung gugustuhin mo. Dito. Kung titignan ko siya dito. Ayan. Makukuha at makukuha mo yung mga gusto mo. Be creative and take it action. No? May taong ko-connect sa'yo sa nakaraan na maaring itong taon na to is binigyan mo siya ng suporta pagdating sa pera or you give your support this person or nagkaroon ka ng connection sa pagdating sa pera. Magkakaroon, mayroon kayong may tension na hindi natapos sa nakita ko dito. Yan. Yan, by the next year baka busy yung iba. Arigato namaste, God bless.